Ngayon pong pumapasok na ang buwan ng Marso, muli nang ibinalik ng DOST Pag-asa ang issuance po ng monitoring ng heat index. Kalinsabay ng nararamdaman natin unti-unting pag-init po ng panahon. Ngayong umaga ay makakasama natin si Ma'am Sherry Bell A. Masalio, ang Assistant Weather Services Chief ng DOST Pag-asa, para ipaliwanag sa atin ang bagay na ito. Magandang umaga po, Ma'am Masalio. Maraming salamat for joining us this morning. Yes, magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga tagapakinig. Miss Annie, magandang umaga po sa inyo. Okay, Ma'am, paliwanag niyo pa, nagsimula na po ulit ang pag-asa ng issuance po ng heat index forecast. Nangangahulugan ba ito na magsisimula na po ulit ang nararamdaman nating mainit na panahon? Yes, tama po kayo, no, Miss Annie. So, nung March 1 po or nung Sunday, nag-issue na po tayo ng ating heat index forecast kung saan ito na nga po ang simula ng ating pagmamonitor kung ano naman po ang kalagayan po ng ating heat index sa buong Pilipinas, at ito po ay gagawin po natin hanggang sa June or hanggang kung kailan po ma-declare po ang ating tag-ulan season naman. Okay, Ma'am Jory Bill, sunod ko ito aking tanong. Mayroon bang umiiral na amihan sa bansa? At paliwanag niyo nga ano itong amihan na ito at ano ang forecast natin sa pagpasok ng panahon ng tag-init? Ayan, magandang katanungan po ayan Miss Annie, para po malinawan po ng ating mga tagapakinig. Ito pong amihan, ito po yung umiiral na hangin sa atin. Nagsisimula po ng Nobyembre hanggang ito nga po Marso, kung saan nakakaranas po tayo ng malalamig na hangin, at kaya po tinawag natin itong amihan. At ito po ay tina-terminate po natin kapag nagkakaroon na po tayo ng mainit na panahon, kung saan maaaring sa mga susunod na linggo ay ide-declare na po natin ang pagtatapos nitong amihan. Sa kasalukuyan po ay meron pa rin po tayong tinatawag na amihan na umiiral po sa ating bansa. Okay, Ma'am Jory Bell, hanggang gaano ba kainit ang posible natin na maramdaman ngayong taon? Ayan, nung nakaraan pong taon, para po meron po tayong comparison, umabot po ang Dagupan City ng 52 degrees na heat index. Ngayon po ay inaasahan po natin na ito po ay nasa extreme danger, kung kaya po pinag-iingat po natin ating mga kababayan na maaari pong ganito rin po, mga 50 plus po or nasa extreme danger po ang pwede po nating maranasan na heat index forecast. By the way po, Miss Annie, ipaliwanag lang po natin ang heat index. Ito po yung tinatawag natin na damang init, kung saan ito po yung nararamdaman ng isang tao kapag siya po ay nasa labas ng kanyang bahay, nasa lansangan, at ito po ay mararanasan sa ganito pong tinatawag natin na dry season mula Marso hanggang Mayo at hanggang Hunyo pa po. Okay. Posible pa rin po ba na ang maranasan natin ng mga pagulan kahit na nagsimula na nating maramdaman ang mainit na panahon pa, Ma'am Jory Bell? Yes po, tama po kayo, no? So magkakaroon pa rin po tayo ng mga pag-ulan, lalo na po sa bandang hapon, kung saan nagkakaroon po tayo ng mga thunderstorm. At ito po ay magiging evident po sa ating iba't ibang panig ng Pilipinas, kung kaya po bukod po sa paghahanda po sa ating mga mainit na panahon ay kailangan pa rin po lalong-lalo na magdala po ng pananggalang sa ulan, ang atin pong payong, at ganoon din naman po sa atin pong mararamdamang init ng panahon ay kailangan po natin ng may dala po tayong tubig para po mas ma-hydrate po tayo. Okay, may inaasahan bang bagyo kayong March po kahit na medyo mainit na po, Ma'am Jory Bell? Of course, hindi po natin niro-rule out yung posibilidad na ngayong Marso ay maaari pong magkaroon po tayo ng isang bagyo. Kaya po patuloy po tayong mag-antabay po sa mga abiso ng pag-asa. Okay, ano naman po ang final message nyo sa ating mga kababayan, sa publiko, sa pangkalahatan? Ayan, muli po pinapaalala po namin dito sa DOST Pag-asa na magsisimula na nga po itong tinatawag nating dry season or yung mainit na panahon. Kaya po pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan, lalo na po ang ating mga nasa vulnerable sectors, na yun po mga laging nasa labas, nasa lansangan, maging ang ating mga estudyante, na mag-ingat po tayo. Ito po sa ating pagbibigay ng mga heat index forecast, kung saan nakakaroon po tayo ng mas mainit na pakiramdam sa labas
madalas at kaya po dapat po lagi po tayong may dalang tubig. Hanggat maaari po, iwasan po natin ang may init na lugar. Kung maaari po, doon po tayo sa mga malilim o yung may mga cooling system at magdala rin po tayo ng payong at para po maginawahan naman tayo, dapat po mga light colors lang po ang ating mga isusuot para po mas maginhawa po yung ating magiging pakiramdam. Thank you very much, Ma'am Jerry Bell Masalio, ang Assistant Weather Services Chief ng DOST Pag-asa. Thank you again. Maraming pong salamat.